Blood News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsimula na ang Department of Justice o DOJ sa preliminary investigation kaugnay ng kasong anti-terrorism laban sa 15 individual matapos ang pag-atake gamit ang rocket-propelled grenade o RPG sa convoy ni Shariff Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan Sr. noong Enero 2026. 2 katao ang nasugatan sa insidente at nagdulot ito ng takot sa mga residente dahil sa paggamit ng mabibigat na armas. Personal na humarap si Ampatuan sa panel ng DOJ kasama ang kanyang abogado na si Attorney Cyrus Torreña. Ayon kay Torreña, isinampa ang reklamo ng Philippine National Police matapos ang isinagawang case build-up investigation. Kabilang sa mga respondent ang ilang may apilyedong Pendatun, Ampatuan at Giapal, pati na rin ang mga hindi pa nakikilalang John at Jane Doe. Inatasan naman ng DOJ ang mga respondent na magsumite ng kanilang counter affidavits bago o sa Mayo 26. Nauna nang sinabi ni Ampatuan na hindi bababa sa 5 beses nang tinangkang kitilin ang kanyang buhay. Sa kabila nito, sinabi niyang wala siyang balak magtago. Aabot sa 10.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam habang 4 na drug suspects kabilang ang isang high-value target ang naaresto sa magkahiwalay na buy-bust operations sa Bacolod City nitong nakaraang linggo. Sa operasyon noong May 16 sa Barangay 24, 3 hinihinalang tulak na sina alias Rolly, Gabriel at Alex ang nasa kote matapos makumpiskahan ng tinatayang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Nasamsam din ang buy-bust money, 3 cellphone at 1 Toyota Vios. Samantala, arestado rin noong May 12 ang high-value target o HVT na si alias Nonoy, 23 anyos, sa Barangay 10 matapos makuha na ng mahigit 500 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Pinangunahan ng PIDEA at PNP Drug Enforcement Units ang mga operasyon. Nahaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naitala ang gas leak sa isang gusali sa Barangay Bel Air, Makati City nitong Lunes, Mayo 18 na nakaapekto sa aabot sa 25 individwa. Batay sa ulat ng Makati City DRRMO, 6 na individual ang nasa red tag o nasa malubhang kondisyon at agad dinala sa iba't ibang ospital para malapatan ng lunas. 10 naman ang kabilang sa green tag o maaari nang makauwi habang siyam ang isinasa ilalim sa obserbasyon sa ilalim ng yellow tag category. Ayon kay Makati City Fire Marshal Fire Superintendent Mariano Tagiam, nagpatuloy ng ilang oras ang operasyon para matukoy at masiguro na wala ng tagas ng gas sa lugar. Bandang 6:55 ng gabi nang ideklarang ligtas at cleared na ang lugar mula sa gas leak. Nanatili naman ang mga pulis para sa monitoring operations. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.